Sumobra naman po yata ang mga pinagsasabi nito ni Lorraine Badoy sa Pangulo ng Pilipinas. Ang sabi po niya kasi dito sa post na ito ng SMNI, not only does the President not have the heart, he also doesn't have the competence. I'm pretty sure hindi niya alam. Walang alam yan. Kitang-kita. Yung mga nagpapalakad ngayon sa gobyerno, sobrang walang alam. I serve under an excellent executive, so I know the difference. These are buffoons running our government right now. Not only that they are heartless, they are soulless and they have no brains. Ulitin ko, sabi niya, not only they are heartless, they are soulless and they have no brains. Ayan po, post po yan ng SMNI na sinabi daw ni Lorraine Badoy. Sobra naman yung pangmamaliit mo sa kasalukuyang gobyerno at sa mga katuwang ng gobyerno para sa pag-govern sa Pilipinas. Yung term na heartless, soulless, walang puso, walang kaluluwa, at walang utak, yun po yung nabasa ko, mga kababayan. Ayan, tignan nyo. Sobra naman yan kung i-underestimate mo ang kasalukuyang gobyerno. Hanggang ganyan na lang kayo, na tila pamemersonal. Pwede naman kayong bumatikos eh. Pwede nyo sabihin ang gusto nyo gawin. Ang gusto nyo sabihin kung may nakikita kayong palpak sa pamamalakad. Pero yung sasabihin nyo na walang utak, yan ay below the belt at pamemersonal na uri ng pagbabatikos. Natandaan ko yung isa pa, ito sabi niya dito, basahin niyo mga kababayan. Sabi niya dito, as a doctor, I'm really worried about the mental condition of this president. The kind of decision-making skills that he has is compatible with what we've heard about his substance abuse disorder. Ayan, may narinig daw sila about substance abuse disorder ng Pangulo. Ayan, basahin niyo lamang po. Sabi pa dyan, this is what a chronic substance abuse disorder does. Mga kababayan, ituloy nyo na lang po yung pagbabasa. Pero sobra naman, no? Substance abuse disorder talaga na hanggang ngayon nga hindi nyo napapatunayan yung bintang na pulburon. Yung akusasyon nila Maharlika. Wala nang kinahinatnan. Tapos, ganyan yung uri ng pananalita mo sa Pangulo ng Pilipinas, sa Pangulo ng Bansa. Minamaliit mo yung gobyerno, binabatikos mo na may kasamang pang-insulto. Sabihan mo walang puso, walang kaluluwa, walang utak. Tama ba yun? Papaalala ko lang sa iyo, Lorraine, ang gobyerno ng Pilipinas ay pag-aari ng mga Pilipino. Kapag meron ng bagong gobyerno, ito ay gobyerno ng lahat ng Pilipino, regardless ng kulay. So, ang gobyerno ng Pilipinas ay pag-aari ng mga Pilipino. At kung sino ang namumuno, yung pinaka-namumuno sa gobyerno ng Pilipinas, which is the President, pag-aari din siya ng mga Pilipino. So, kung iniinsulto mo ang gobyerno ng Pilipinas at ang namumuno dito, o ang mga namumuno dito, iniinsulto mo ang mga Pilipino. And with that being said, kahit anong gawin nyo na pang-aasar, pangungutya, pang-insulto, at pambabastos sa kasalukuyang Pangulo, sa gobyerno, ang makakalaban nyo ay mga Pilipino. Regardless kung bumoto sa kanya or hindi, ang makakalaban nyo ay mga Pilipino na sumusuporta sa gobyerno at sa bansa nito. At gusto ko lang sabihin sa inyo to, no, ako bilang kakamping, kapag kayo gumawa ng pagkilos or movement, no, para patalsikin ang kasalukuyang gobyerno or ang Pangulo, kahit ako'y kakamping, sasama ako sa mga suporta ng Pangulo at sa mga pro-government na pipigil sa gagawin nyo. Sasama ako sa mga suporta ng Pangulo para hindi matupad kung ano man ang gagawin nyo in case na kayo ay magplano or gumawa ng pagkilos para patalsikin ang namumuno ngayon. Dahil nakakapagod na at nakakaumay yung ganyang sistema. Hindi talaga tayo uunlad kung ganyan na papalit-palit tayo na kung sino man ang gusto nyong ipalit dahil meron kayong hindi nagugustuhan na hindi sumasang-ayon sa inyo, papalitan nyo na lamang basta-basta kung ano man ang pinaplano nyo, kung meron man, dahil yun yung naririnig ko sa ibang mga vloggers, sa iba pang nagla-live na mga kakubol nyo, mga supporter nyo, ito po ang itaga nyo sa bato, tandaan nyo. Magsasama-sama ang mas maraming Pilipino para hindi matupad ang gusto nyo, para pigilan kayo sa gagawin nyo in case na meron kayong plano or gagawin na hindi magugustuhan ng buong bansa o ng mas maraming Pilipino. Irespeto nyo po ang presidency, irespeto nyo ang gobyerno bilang tanda na rin ang pagrespeto nyo sa lahat ng mga Pilipino. Lagi po tayong maging alerto sa mga tao na nagpapagamit, no, sa kung sino mang entity para tayo magkawatak-watak. Yan po ang gusto ng kung sino mang entity, mapa China man yan or ibang bansa, no, na gustong watak-watak ang mga Pilipino o hati-hati ang Pilipinas para po tayo lumubog. Projected po ng mga eksperto, if I'm not mistaken, World Bank or ADB, i-check nyo na lang, projected po na magiging number 1 or magiging fastest
economy ang Pilipinas by 2050s or something like that. Nakalimutan ko na eksakto pero may nabasa po akong ganyan. Na projected na tayo po ay lalago ang ekonomiya ng bansa natin. At siguro nakikita ng maraming bansa na ang Pilipinas ay magiging maunlad at mayamang bansa. At may mga bansa na siguro ayaw payagan na mangyari ito or gustong pigilan na mangyari ito. Kaya naman meron silang mga ginagawa o ginagapang na maaring gumagamit sila ng sarili nating mga kababayan para mapigilan ang pag-unlad ng bansa natin. Pag nagsama-sama po kasi tayo at hindi tayo takwatak, isa lang talaga ang patutunguhan natin, kaunlaran. Kaya sana mga kababayan maging alerto tayo at huwag tayong gagaya at magpapagamit at maniniwala sa mga taong nagpapagamit para tayo maging patak-watak bilang mga Pilipino, bilang isang bansa. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po ay makapagbigay kayo ng opinion nyo sa comment section below at huwag niyong kalimutang i-like ang video natin. Salamat po.